Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Si Pastor Vito po ito ng Door of Faith Church, Sharjah United Arab Emirates. Ako po yung makakasama nyo sa umagang ito sa pag-aaral ng kanyang salita. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, ay alayan muna po natin ng awitin ng ating Panginoon. Awitin po natin ang Diyos ka sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo ay itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Diyos tunay na dakila sa mundo ito. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ako. Ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay tapat. Sa Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay mo. Sundin ang loob mo, iparinig ang sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghain ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa huling pagkakataon, hindi nagbabago. Sa hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para
pinupurihan ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na dakila, Panginoon. Walang papantay sa kabutihan mo. Tunay, O Diyos, ang katapatan mo hindi nagmamaliw, O God. You are worthy of our highest praise, O God. We adore you, we worship you, we lift your name on high, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo sa inyong mga anak. Talagang hindi po kayo nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Kaya pinapangarangan ka namin, tanggapin niyo po ang aming pagpupul sa inyo at naway maging mabangusam niyo ito sa inyong harapan, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We praise you, O God. Hallelujah. Hallelujah. Muli, si Pastor Vito po ito ng Door of Faith Church, Sharjah, United Arab Emirates. At ang gagamitin po natin na talata sa umagang ito ay makikita po natin sa Gawa chapter 16 verse 25 to 26. Gawa chapter 16 verse 25 to 26. Ang salita ng Diyos version po ang aking gagamitin, or yung tinatawag na ASND. Verse 25, nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano ay biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At maaaring marami po sa inyo ang nakarinig o nakaalam na ng kwento ni na Pablo at Silas sa bilangguan. At makikita natin yung darkest moment or darkest times ni na Pablo at Silas kasi sila po ay unjustly hinagupit o they are unjustly beaten. Hinagupit po sila na walang hustisya at ikinulong pa po sila. Pero makikita natin kahit na sa kanilang darkest time ay meron po silang ginawa. Ang ginawa po nila ay sila nanalangin at nagpuri sa Diyos. Kaya naman, tingnan natin kung ano ba yung pakinabang o yung benefits of giving praise to God. At dito po tayo magtutuon sa ating pag-aaral sa umagang ito. So let us pray and ask God how praising Him can transform in our lives. Sige nga po. Hallelujah. Salamat Panginoon sa umagang ito na punong-puno ng pag-asa na nagmumula sa inyo. Salamat po sa kalakasan, sa bagong hininga na amin pong natamo mula sa inyo, O God. Salamat po Panginoon sa talata na ibinigay niyo sa amin. Alam po namin, Panginoon, na meron na naman kayong panibagong pagtuturo na ibibigay sa amin. Kaya dalangin po namin kung ano man yung aming mapag-aralan sa umagang ito. Tunay, O Diyos, na makapagpalakas sa aming pananampalataya sa inyo. At higit sa lahat ay lalo pang makapagpalapit sa inyo, Panginoon. Kaya Panginoon, dalangin po namin ang pagsama ng inyong banal na Espiritu. At hayaan niyo po na patuloy kayong kumilos sa bawat isa, O God. Kaya salamat Panginoon, tunay, O Diyos, na kayo lamang po ang aming pinapupurihan, pinasasalamatan. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung babalikan po natin ang mga naunang talata, sina Pablo po ay nasa Pilipos at may isa pong alipin na babae na sinasaniban po ng masamang espiritu na nagbibigay po ng kakayahang makapanghula. Malaki po ang kinikita ng amo ng dalagitang ito sa panghuhula at patuloy pong sinusundan ng dalagitang ito sina Pablo at Silas at sumisigaw na sila'y mga lingkod ng Diyos. Kaya nangyari po ay nainis po si Pablo kaya inutusan niya ang masamang espiritu na umalis doon sa dalagang iyon. Kaya po nagalit ang mga amo ng aliping babaeng ito kasi nawalan ng pagkakakitaan sila dahil pinalayas ni Pablo ang masamang espiritu na may kakayahang manghula. Kaya nangyari, dinala po sina Pablo at Silas sa mga otoridad at sumama po doon yung mga tao at pinahagupit nila sina Pablo at ipinakulong sila ng mga opisyal. At kung babalikan muli natin yung verse 25, ang sabi ng maghahating gabi na
nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. Bagamat sila po ay hinagupit at nakulong, dito po tayo magpo-focus sa verse 25. Ang sabi, ng maghahating gabi na nanalangin sina Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos. Una po sa lahat, pansinin natin yung ginawa ni Pablo at Silas. Nakakulong po sila, hinagwit po sila, pero ang ginawa po nila ay nakuha pa rin po nilang magpuri sa Diyos. Kaya nga number one na pwede natin matutunan is fulfills our purpose of worship. Kung sa iba-iba, teka lang, hindi maganda yung nangyayari, hindi maganda yung sitwasyon ko. So ano yung dapat kong ipagpasalamat o ipagdiwang? At actually, marami po sa ating mga Kristiyano yung ganyan, na kapag may mga problema o pagsubok, hindi makuha o magawa na makapagpuri sa Diyos. Kasi nga may problema, may matinding kinakaharap. Saka lang magpupuri kapag okay na, kapag ay maayos na ang lahat, maganda na ang paligid, kapag merong blessings na ulit. Pero yung makikita po natin dito ay yung ginawa ni Pablo at Silas. Pagpapakita lang na hindi nawala yung pagpupuri sa Diyos kahit hindi maganda yung nangyari sa kanila. Kasi tumutugon sila sa layunin kung bakit ang tao, kung bakit sila ay nalikha. Kasi nilikha po tayo para magpuri sa Diyos, sa Kanya. Kasi ang Diyos talaga ay karapat-dapat lang naman tumanggap ng papuri at pagsamba. Nilikha po tayo mga kapatid para sambahin natin ang ating Diyos. Kapag nagpupuri po tayo sa Kanya, na isa katuparan natin ang pagkatawag sa atin, ang layunin natin para sambahin, dakilain, parangalan ng ating Diyos, di po ba? At sa ating pagpupuri ay naluluwalhati, nadadakila natin ang ating Diyos. Kaya na isa katuparan natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. As sabi nga sa Revelation chapter 4 verse 11, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they created and have their being." Ang ating pagsamba at pagpupuri po ay sentro ng ating layunin as we created to glorify God and acknowledge His worthiness. At nakapagbigay ito ng kabuluhan po sa ating buhay. Amen po. Number 2 na pwede natin matutunan is yung pagpupuri sa Diyos builds faith. Builds faith. Ano po? Their praise not only uplifted their spirits but also built their faith. Kapag po tayo ay nagpupuri sa Diyos, napapaalalahanan po tayo ng Kanyang kapangyarihan at katapatan sa atin. At ito po ay nakapagpalakas sa atin para magtiwala po tayo sa Kanya. Sina Paul at Silas po, sina Pablo at Silas po, yung kanilang pananampalataya sa Diyos ay nagbunga po ito ng milagro. Nagkaroon po ng lindol. Kaya nangyari, nabuksan po yung mga pinto ng preso. At yung mga talikala sa kanila ay nalagot. Ganon din po sa ating buhay, mga kapatid. Yung ating pagpupuri sa Diyos ay nakakapagbukas din ng mga pintuan at nakakapaglagot din ng mga talikala sa ating buhay. At nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa kakayanan ng ating Diyos na kaya tayong iligtas. Di po ba? Ang sabi nga po sa Psalms chapter 22 verse 3 to 5, "Yet you are enthroned as the Holy One, you are the one Israel praises. In you our ancestors put their trust. They trusted and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame." So pagpapaalala po ito sa atin na yung ating pagpupuri sa Diyos ay kaugnay po yan ng pag-alaala natin sa Kanyang katapatan at yung Kanyang pagliligtas sa nakaraan. Kaya naman nabubuo at tumatatag po yung ating pananampalataya sa Kanya. Yung iba tatanungin, bakit kailangan pa bang purihin ang ating Diyos?
Insecure ba ang Diyos, or ego tripping ba ang ating Diyos kaya kailangan purihin ang ating Diyos? Siyempre hindi po. No. Kaya ganun ka-importante yung pagpupuri sa Diyos. O sa pagpupuri natin sa Diyos, na itaas natin siya at nadadakila, pero wag din natin kakalimutan na meron din tayong pakinabang kapag nagpupuri tayo sa Diyos. Kaya kapag nagsasambit tayo ng papuri sa Kanya, Ama namin sa langit, kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, kapag alam mo makapangyarihan siya, handa siyang magpatawad sa iyo. Kayo, Diyos, ang nakakakita ng lahat. Alam niya kung ano yung sitwasyon mo, kung ano yung pinagdaraanan mo. Kayo, Diyos, ang walang imposibleng Diyos. Ibig sabihin, anumang problema na ilalapit mo sa Kanya, kaya niyang solusyonan ang lahat ng ito. Kaya ang pagpupuri natin sa Panginoon ay nakakapagpalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen po. Kasi kapag tayo nagpupuri sa Diyos, nakakapagpatibay rin ito ng ating relasyon sa Kanya. Amen? Number 3, enhances emotional and mental well-being. Yun ang pangatlo na pwede natin matutunan kapag tayo nagpupuri sa Diyos. Enhances emotional and mental well-being. In the midst of their suffering, sa kalagitnaan ng paghihirap ni na Pablo at Silas, na nakaranas po sila ng joy and peace sa pamamagitan po ng kanilang pagpupuri sa Diyos. Their singing lifted their spirits and provided comfort. Kaya when we praise God, it can uplift our mood, reduce stress, and fill us with joy and peace even in the most challenging circumstances. Kaya nga, ibig, yung pagiging stress ay kumakalma tayo. Kasi yan ang nagagawa ng pagpupuri natin sa Diyos. Sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya nga, giving thanks and praising to God can lead to a peace that guards our hearts and minds. Pag minsan kasi, we are striving for happiness, di po ba? Minsan, ang pinaka-main goal na lang natin sa buhay ay maging happy. Pero mali pala ito. Kasi happiness are based on happenings. Masaya tayo ngayon kasi merong work tayo. Masaya tayo ngayon kasi andyan yung mga mahal natin sa buhay. Masaya tayo kasi wala tayong sakit. Masaya tayo kasi marami tayong naipon. Masaya tayo kasi wala tayong utang. Masaya tayo kasi maganda yung grades natin sa school. Masaya tayo kasi malaki yung bahay natin, meron tayong magagarang sasakyan. Masaya tayo kasi may mga mamahalin tayong gadgets. Pero kapag nawala na ito, maraming tao ang nalulungkot talaga, naapektuhan sa nangyari. Kaya nakabase lang yung happiness sa happenings, kung ano yung nangyayari sa paligid. Pero pansinin nyo, kapag nagpupuri tayo sa Diyos, kahit may problema ka, yourself will be filled with joy. Di po ba? Kapag tayo mayroong problema o kabigatan sa ating puso, kapag nagpupuri tayo sa ating Diyos, talagang nawawala yung ating kabigatan at napapalitan ito ng joy. Kasi ang joy is from within. Ang joy po kasi nanggagaling sa loob natin, sa kaibuturan natin, yung kagalakan. Hindi siya apektado ng circumstances and situations na kahit nasa kalagitnaan pa tayo ng mga pagsubok o problema, dahil ng joy, meron ka ring peace o kapayapaan. At itong joy at peace na ito, ang Panginoon lang ang makapagbigay sa atin. Amen po. Number 4, encourages gratitude. Ang pagpupuri para sa Diyos ay it encourages gratitude. Sa kabila po ng mahirap na kalagayan ni na Pablo at Silas, they chose to focus on God's goodness rather than their suffering. Mas pinili nilang mag-focus sa kabutihan ng Diyos kaysa sa
kanilang mga paghihirap. Kapag po nagpupuri tayo sa Diyos, it helps us to remember His past faithfulness. Naalala natin yung kabutihang ginawa sa atin ng Diyos noong nakaraan, yung mga nakalipas sa ating mga buhay. Naalala natin yung kanyang hindi nagmamaliw na katapatan sa atin. When we praise God, we shift our focus from what we lack to what we have. At iyon po ay His unending grace and love. Nailipat natin ang ating focus mula sa kung ano ang kulang sa atin, sa kung ano ang meron tayo. At ang meron tayo, mga kapatid, ay yung kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig at katapatan. Kaya nga, it helps us to remember His past faithfulness even when life is challenging. Kahit na ang buhay natin ay punong-puno ng mga hamon sa buhay. Kaya problema at nagpupuri tayo sa Diyos, it encourages gratitude. Nakakapagpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Nakukuha pa rin natin ngumiti sa kabila ng pagsubok o problema na ating nararanasan. Sabi nga sa Psalms 103 verse 1 to 5, Psalms 103 verse 1 to 5. Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Ang papuri po sa Diyos at pag-alaala ng kanyang biyaya sa atin at ang kanyang katapatan sa atin fosters a spirit of gratitude even in difficult times. Amen po. At number 5 na pwede natin matutunan pag tayo napupuri sa Diyos, yung tinatawag na shifts focus from problems to God. Sina Pablo at Silas po ay nasa madilim na selda. Ganun pa man, ay itinaas pa rin nila ang kanilang boses sa pagpupuri sa Diyos. At ito pong gawang ito na kanilang pagsamba ay ang kanilang focus po ay nalipat mula sa hindi magandang kalagayan nila tungo sa kabutihan at kadakilaan, kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya kapag nagpupuri tayo sa Diyos, nakakatulong ito na may adjust natin yung paningin natin sa problema. At naiilipat natin ang ating paningin sa ating Almighty God, sa makapangyarihan nating Diyos. Kaya nga it brings peace and perspective sa atin, mga kapatid, reminding us that God is bigger than any challenge we face. Tama po ba? Amen po? Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Kaya nga itong talatang ito nagpapahiwatig na keeping our minds focused on God brings perfect peace. Papakita lang ito na how trust and focus on God can shift ourselves from problems to His greatness and sovereignty. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos, ini-encourage ko na bawat isa, ano man yung ating kinakaharap na problema, pagsubok, huwag tayong magmaliw na magbigay ng papuri sa Diyos. Yung worthiness niya ay nararapat lang naman talaga na papurihan at takilain, itaas sa kanyang pangalan. Amen po. At dapat natin tatandaan sa ating pagpupuri sa Diyos, tinawag tayo ng ating Diyos. Nilikha tayo ng ating Diyos para tayo ay magbigay papuri, sambahin siya. At sa ating pagpupuri sa Diyos ay nakakapagdulot ito nakakabuo ito ng pananampalataya sa Kanya. Nakakaranas tayo ng kagalakan at kapayapaan sa Kanya. At nakukuha nating magpasalamat sa Kanya kahit na mabigat yung ating dinadalang problema o pagsubok. Nakukuha pa rin nating gumiti at magpagpasalamat sa Kanya. At higit sa lahat, kapag tayo napupuri sa Diyos, nailipat yung ating focus sa problema patungo sa Kanya, na Siya ang merong magagawang Diyos, ang kayang tumulong sa ating mga problema at pagsubok.
Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa pagtuturo na inyong ibinigay sa amin sa umagang ito. Kaya Panginoon, dalangin din po namin Panginoon na maging katulad kami ni Pablo at Silas, na sa kabila ng mahirap na kalagayan nila ay nakuha pa rin nilang magpuri sa inyo. Kaya Panginoon, ano man yung aming naranasan ng problema o pagsubok Panginoon, dalangin po namin katulad na Pablo at Silas na makapagbigay kami ng pagpupuri sa inyo. Sa halip na kami magbukmok, sa halip na kami manlupaypay, sa halip na kami panghinaan ng loob, ay makapagbigay kami ng papuri sa inyo. Masamba pa rin namin kayo, kapapurihan pa namin kayo, madakila pa namin kayo kahit pa hindi maganda yung aming nararanasan na sitwasyon. Kasi you deserve our highest praise, Panginoon. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo ng lubusan at alalahanin muli ang inyong mga kabutihan na ginawa sa aming buhay. Lalo na po yung inyong katapatan na hindi nagmamaliw, Panginoon. Kaya salamat Panginoon, palakasin niyo kami, patatagin niyo ang aming pananampalataya at patuloy kami magtiwala sa inyo. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya salamat Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang patuloy na mag-iingat sa bawat inyong mga anak at kayo rin po ang patuloy na magpapala sa bawat isa, O God. Hallelujah. Kayo po ang maparangalan, kayo po ang makita sa aming buhay at kayo lamang po ang narapat na papurihan, takilaan, sambahin at kayo lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Hanggang sa muli po at God bless po.